Hello everyone! Sa video na to, we're going to discuss on how to find the slopes and zero of linear functions given a table of values. So ganito yung itsura ng table of values natin in a linear function. Naturo ko na din to sa inyo before kung paano natin ma-identify kung ang isang table of values ba ay linear functions o hindi. Just by getting the differences, the first difference of the values of y. So, paano ba natin makukuha yung slope and zero given ang table of values? Let's start with this first example. Para makuha yung slope, we have to find or to use the formula y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Kasi hindi siya literal na given dyan. And then, to find for the zero, we are just letting y be equal to 0. And notice, meron tayo ditong value ng y na 0. Again, ang y dito natin makikita. So, yung mga values na naandito, yun ang mga values ng y. Wherein, kita natin dito na meron tayong 0. Yun yung kailangan natin. To identify the 0, we are letting y equal to 0. Since given siya, yung nasa taas niya, automatic, will be our 0. So, if y is equal to, ganito siya, if y is equal to 0, then x is equal to negative 1. Yun na kagad yun. Tapos na kagad siya. Nakuha na kagad natin ang 0 niya. So, punta naman tayo ulit sa slope. Sa slope, we need 2 points. Maghahanap tayo dito kahit saan dyan. Now, ulitin lang natin ha. In writing this, the point, kailangan we follow the format xy. Hindi pwedeng xx or yy. Hindi pwedeng kahit alin dyan pagtagpuin ninyo. Hindi. Dapat yung mag-partner na ganito. Ganyan dapat. Okay? At ang isang diskarte na madali gamitin ay gumagamit tayo ng maliliit na number or merong mga zeros. Madadali gamitin yung mga number na yun. Pero, again, kahit anong number, pwedeng ito. I mean, kahit anong points, pwede ninyo gamitin. Yun nga lang, mas madali kapag yung points natin maliliit. So, in this example, I'm going to use itong dalawang pares na to. Okay, we have negative 1, 0 at saka 0, 2. Next, in substitution, we have to follow these. Hindi pwedeng mauna yung x, yung nasa ibabaw yung x, tapos nasa ilalim yung y. Hindi. Kailangan tayo lagi, tatandaan natin, we are using the idea rise over run. Laging ganun. So, okay. Anyway, balik tayo dito. We have to identify sinong point 1 natin and sinong point 2. Sa case na to, mas madali gamitin yung 2 para sa yung point 2. So, kung yan yung inyong naisip, label natin. So, since ito ang point 1 natin, this will be x sub 1, y sub 1. Ito ang point 2 natin, edi ito ang x sub 2, y sub 2. And then by substitution, susundan lang natin yan. Y sub 2, nasan ba yon? Ito, so that will be 2 minus y sub 1, 0 over x sub 2, itong 0 na to, minus x sub 1, ito, negative 1. Or, pwede nyong kunin yung idea ng tapatan lang. Ito, ma-minus nyo yan. 2 minus 0 at saka 0 minus negative 1. Or pwedeng pabalik. Pabalik yung ano. Basta tapatan yung x tsaka yung y. Yun yung pagpapartnerin ninyo sa substitution. And then, sa case na to, mag-KCC tayo. Ito, huwag na natin galawin kasi okay na siya.
2 minus 0, and then this one, KCC, so keep, change, change. Okay? And then let's simplify. 2 minus 0, 2. 0 plus 1, 1. Simplify pa natin yan. 2 divided by 1, 2. So, the slope is 2, and the 0 is negative 1. Let's have the second one. Alin nga ulit ang madaling kunin kapag ka table of values? Mas madali makuha ang 0 just by letting y is equal to 0. Hahanapin lang natin yung y, makukuha na kaagad natin yung x. Ito ang y, ito ang 0. Ang nasa taas niya, 4. Therefore, the value of x is 4. So, if y is 0, then x is equal to 4. Okay na yun. Tapos na yun. Now, let's identify the slope. Again, we follow the formula y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Madali gumalaw sa may 0 again. So, automatic, gamitin na natin ang 4, 0. Next is, alin pa yung sunod na madali gamitin sa mga ito? Okay, let me use 3, 3. Okay? So, pwede natin gamitin, ito na lang ang aking point 1. Pwede naman yan. So, kung ito ang ito ang point 2 ko. And then, this will be my point. And then, I change my mind. Ito ang aking point 2. Parang hindi naman yata yung sinabi ko kanina. Sorry. Anyway, so, ito ang aking x sub 2, y sub 2. Ito ang x sub 1, y sub 1. By substitution, ulit, susundan natin to. Hindi pwedeng kahit alin yung mauna dito. Y sub 2, that is 0, minus y sub 1, 3. Over x sub 2, 4, minus x sub 1, 3. Wala tayong i-KCC dito. And then may 0 dito. So, matik hindi naman e-effect yan. So, 0 minus 3, negative 3. 4 minus 3, 1. Negative 3 divided by 3, negative 3 divided by 1, it's negative 3. So, the slope is negative 3, and the 0 is 4. Okay. Let's have the third one. Ulitin ko, alin ang pinakamadaling kunin? Yung 0, just by letting y equal to 0. Hanapin lang natin yun. Ulit, ito ang y. Ito ang 0. Ang nasa ibabaw niya, negative 2. Therefore, we can say that x is negative 2. Next, let's look for the slope. Using the formula, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Uulitin ko, madali gumalaw sa may 0, pero pwede nyo gamitin kahit alin. So let me use negative 2, 0 at saka 0, 8. And then let me assign kung sino ang point 2 at point 1. Now, kung yan yung aking point 1, therefore, ito ang x sub 1, y sub 1. Ito ang x sub 2, y sub 2. Kung nahihirapan pa rin mag-identify ng ganyan, basta kung na-vertical alignment na ninyo at na-identify nyo na kung sinong point 2 ninyo, vertical lang yung inyong ipag-subtract. Mauuna lagi ang y. So, meron kang 8 minus 0 at saka 0 minus negative 2.
Meron tayong magkadikit na minus negative. KCC muna tayo. Sa 8 minus 0 sa ibaba. Sa denominator, KCC. Keep, change, change. Okay? So, 8 minus 0 is 8. 0 plus 2 is 2. We can divide it by 2. 8 divided by 2, that is 4. So, the slope is 4. Not when, that is end. And the 0 is negative 2.